At makalipas ang ilang buwan, napaginipan ng reyna na ang kanyang anak ay magiging isang mahusay na mamuno balang araw. Nagbubuntis ang reyna sa pagkataong Aking anak. At nagdaan ang mga araw, buwan at taon, at tuluyang naging binata ang naging bunga ni Hari Suddhodana at Reyna Maya. At ito si Siddhartha Gautama. Ano kaya ang buhay sa labas? May palaro sa palasyo, at habang naglalaro si Siddhartha Gautama, Ang galing niya. Gustong gusto ko siya talaga. hindi naglaon at naging magkasintahan sila. Salamat at meron na nagpapasaya sa aking anak. Nabigyan ng pagkakataon ang prinsipe na makalabas sa palasyo, at doon niya natunghayan ang tunay na buhay sa mundo. Ano yun? Ganito talaga ang buhay ng tao. Lahat tayo tumatanda. Ano naman yun? Minsan, tayong mga tao nagkakasakit. Ano din yun? Ang mga tao tumatanda, nagkakasakit, at lahat ng buhay may hangganan. Lahat tayo mamamatay. Aking magina. Mahal ko kayo pero kailangan ko munang iwan kayo dahil kailangan ko munang itunghayan ang buhay sa labas. Bow tree o ang puno ng kalaman. Ang pag-aayuno o fasting ni Siddhartha Gautama. Ang tatlong anak ng demonyo. Pero kahit ginagambala si Siddhartha Gautama ay hindi siya nagpapadala. Bigla na lang nawala o naglaho ang mga ito. Makalipas ang 49 na araw at nalampasan niya ang pag-aayuno at bigla siyang naliwanagan. Ang buhay ng tao ay puno ng paghihirap, kasakiman, at walang katapusang paghahangad. Ito ay naging sanhi ng paghihirap ng mga tao. Maaring wakasan ang paghihirap ng tao ay kailangan lang sundin ang 800. Tamang karunungan at pag-unawa, tamang pananalita, tamang intensyon o pag-iisip, tamang pagkilos at paggalaw, tamang paghahanap buhay, tamang pagsisikap, tamang pagsasaisip, at tamang konsentrasyon. At dito nagsimula o ang pagsilang ng pananampalatayang Budhismo. Naliligo sila sa ilog Ganges bilang tanda ng kanilang pananampalataya at pagrespeto sa kanilang pinaniniwalaang Diyos na si Buddha at pinaniniwalaang nagtatanggal ito ng kanilang mga kasalanan. Ito ang pamamaraan ng kanilang paglalaba. Buo ang kanilang pananampalataya kay Buddha.
Ang relihiyong ito ay umabot na sa mga bansang Japan, China, Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand at Myanmar at iba pa. Kahit iba-iba ang paraan nila sa kanilang paghihiwatig ng kanilang pananampalataya kay Buddha, tradisyon at pamumuhay ay hindi makakaila na meron silang iisang sinasambang Diyos na si Buddha. At kahit baliktarin ang mundo, ay hindi matitinag ito. Pero nangangamba na baka mga tao'y tawanan ka. Nais kumanta pero di mo forte. 5 piso lang naman ang karaoke. Go, basta sa bakanting lote. Joke, galingan kahit konti. Kahit rip, bigay lahat sa ginagawa mo. Na sa ganun ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming loko-loko. Hindi mo naman inaano. Ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang trip nyo rin. Hindi nyo lang magawang gawin. Kung ganyan, nasakyan mo na lang. Huwag ka na mag-alala kung saan